So, audible po, rinig po. Is my audio audible? Yes po, ma'am. Okay, so gigising ko lang kayo. Mga iba nakapaidlip na. Malamig-lamig pa naman ngayon. Ano? Okay, so highlight lang natin yung important points on electron theory of electricity. So, itong ating reference, itong ating PowerPoint is made by Engineer Rojas. So, it's very kind of her to let us use her work. Ano? So, let's utilize it um, wisely. Ano? Okay. So, ano natin, wala lang maisunod si ma'am, ano? So, let's highlight the important points na lang. Kasi more on pang chemistry yung ibang parts. Ano? Okay. And maboboard lang kayo pagka binalik-balikan pa natin yung mga chem part. No? So, dito tayo sa electricity. So, electricity is a form of energy that is created from the movement of electrons of atoms. Okay? So, yung ating electricity or in layman's term or yung most common term, kahit na hindi naman yun yung talagang term is kuryente. Kuryente is current. Pero yun naman ang gamitin natin ano para mas alam ng everyone. So, yung pagdaloy niya is ibig sabihin nun class is nadaloy po yung electrons. So, meaning to say the electrons are flowing. So, in our wires, inside of our wires are conductors and in the conductor, the electrons flows. So, nadalo yung electrons dun sa mga conductor na nasa loob ng mga wire na ginagamit natin. So, in our everyday lives, so, napapalibutan tayo ng mga wires. So, for example, sa charger, yung mga power cords na ginagamit natin pang saksak ng appliances. So, yan. So, lahat nadaloy dyan sa loob niyan, sa conductor, yung electrons. So, ang tawag po doon, sa form of energy created from the movement of electrons is electricity. Okay? So, yun po yun. Ayan. May parts po ang atoms. So, ito yung composed. So, the atoms are composed of protons, neutrons, and electrons. So, ang charge po ng protons is, so who wants to answer? Sino may idea? Ano ang charge ng protons? Is it positive or negative? Positive po. Okay. So, other hand naman, how about the electrons? Diamante. Ma'am, ang electrons po are negatively charged particles. Okay, good. So, how about the neutrons? Sinong gusto sumagot? Any ideas? Iba naman. Kasi nakasagot na kayong dalawa. Um, Reyes, Jeremy. Neutral po, ma'am. Neutral electric charge. Pwede pong pakiulit. Hindi ko po narinig si Jeremy. Neutral electric charge po, ma'am. Naririnig po ba ng iba? Yes po. Hello? Okay, so tama, neutral, walang charge. Pero ang problema ko, bakit di ko kayo marinig? Ay, bakit ganun? Okay, so, test lang. Teka lang ha. Pero naririnig niyo po ako? Okay, so, ayusin ko lang yung headset, di ko kasi kayo marinig. Okay. So, may isa nga pong comment. Test ko lang. Pa, pa-on po ng mic. And then, try lang po kung marinig po kayo. Sino pwede? Yung talan. Hello po, hello po. Hello po. Rinig Yan. po bang?
Yes. Thank you so much. Okay, so tama po yung answers na lahat. Okay? So, neutral, neutron, electrons negatively charged, and protons positively charged. Okay? So, focus tayo dito sa electrons. Kasi yung movement ng electron, doon po nagkakaroon ng electricity. Okay? So, meron tayo dito model. So, focus tayo dito sa model. Ano? So, dito sa model class, meron tayo ditong shells. And dito po nag-orbit or dyan na ikot yung ating electrons. And nucleus, yun yung core. Sa loob ng nucleus is positively charged particles or the protons. Okay, so parang review to ng chem. And meron tayong tinatawag class na valence. Okay, so yun yung pinakamahalaga ngayon. Valence, electron, sino pong makakaalala? So, any ideas about valence electrons? Hello? Sinong may idea? Wala po ba? Okay. So, baka medyo mahina yung internet. Okay. So, ulitin ko po. Sino po sa inyo may idea? Anyone who has any ideas about valence electrons? Okay, so what is the definition of it? In simple terms. So, who wants to answer? Rinig na po ako. Rinig naman po ba ako? Yes, valence electrons. So, sinong sasagot? Baka walang idea. Sino yung nag-list? Sige, si Diamante ulit. Ma'am, ang pagkakatanda ko po, yun po yung parang pinaka-outer shell po nung isang atom. Okay. Valence electrons, so medyo malapit na. Valence electrons, siya yung nasa outermost shell of the electron. Yun yung electrons na nandun sa part na yun. Okay? Very good on that. Ibig sabihin class, the valence electrons, since siya ngayong nasa outermost, nasa pinaka-labas, so siya yung pwedeng gumala. Pwede siyang umalis, or pwede siyang pumunta sa ibang atom, or pwede namang may madagdag. So siya yung nagalaw, yung valence. Ibig sabihin, mahina yung kapit or yung attraction niya dun sa core. So yun po yun. Review. Okay, so dito tayo. So may iba't iba tayong number of valence electrons kada material. And then meron tayong classification. Okay? So focus tayo sa conductors and insulators. Pero dito, ibibigay sa inyo yung tatlong classification. So we have, the first one is conductor, insulators, and semiconductor. So dito muna tayo sa conductor. So, base dito, the material that easily conducts electric current. Okay? So, ibig sabihin naman class, it permits the electrons to flow in it freely. Ibig sabihin, malayang makadaloy yung electrons sa conductors. So, example po ng conductors niyan is copper, silver, gold, and aluminum. Pero ano po ang ginagamit natin sa wires na conductors? Sino po nakakaalala? Sino nakakatanda or sino may alam? Sige, si Untalan ulit. Nasaan ba yung iba? Mamaya yung iba naman. Ang alam ko po ma'am ay copper po ang malimit na ginagamit natin. Okay, very good. Copper. So, why? So, nasabi ko na ito dun sa old students ko. So, baka hindi po alam na iba. So, ang dahilan po nun is copper is more affordable and mas abundant
kaysa sa silver and gold. So, abundant din naman ang silver and gold. Kaso, mahal. Mas mahal talaga sila. Silver kasi ang best conductor. Pero, mahal siya. Silver. So, kaysa sa copper. Although mahal din ang copper, ibang presyo ng silver and gold. Okay, so hindi ko muna nililipat sa next slide. So how about kung ang conductor malayang dumaloy or it permits the flow of electrons freely in it, how about the insulator? Anyone who has idea? Sinong may idea about the definition of insulator? Si Declaro. Mamaya na si Untalan. Si Declaro naman. Kasi okay na si Untalan. Ma'am, yun po yung yung mga rubber, yung mga wood na nag-aano po ng para ma-keep po yung electric currents nila. Kaya yun po yung insulators, yung mga rubbers po. Okay, good. Kasi sa insulator, kaya nila nakikip yung heat, kasi hindi dumadaloy sa kanila yung electrons. For example, in other applications of insulator, sa mga bubong, yung iba naglalagay ng insulator sa bubong para yung init hindi siya pumunta sa loob. So, yan nga, sa mga rubber wools, so hindi sila dinadaluyan ng electrons. Pagka naman natin yung application niya sa atin, sa electricity, sa wires, more on, ang purpose niya is for safety. Okay? So, hindi naman pwedeng i-direct natin na hawakan yung conductors. Kasi, delikado yan. Hazardous. Kasi ang body ng tao, so mostly made out of water. So, conductor po ang tao. So, nadaloy sa atin ng kuryente. Kaya nga pwede makuryente ang tao. So, kung makakahalubilo natin ng directly ang conductors, so delikado po yun. Kaya, kung napapansin nyo, ang wires, so meron siya, insulated siya, insulated wire, and then pag binalatan mo siya, saka mo makikita yung copper sa loob. So, nai-imagine ba? So, ganun yung mga wire. Kahit yung mga wire nyo sa charger ng laptop nyo. So, lahat yan, insulated po yan. Okay, so malinaw po sa conductors and insulators. Yung iba, wala ba lang kahit react? Ayun, okay. So, para mas malaman natin kung naiintindihan, tatawag po ako ulit. Nandito po ba ipapaano lang natin ulit yung conductor and insulator. So, nandito po ba si Christian Gilaw? Hindi siya nagre-respond. Si Christian Gilaw, si Don Maxwell Beltran. Tatawag ako dito ng kung sino-sino hanggat walang Ano nga po ulit yung yan. ano po ba lahat? Hindi po, kung yung mismo tanong? Okay ha. Ulitin natin. Simple definition lang ng conductor and insulator. Pwede mo silang i-compare. okay po. Bali yung conductors po is parang hinahayaan po niya mag-flow freely yung electrons sa kanya insulator po is kabaliktaran naman po. Hindi po nagpa-flow yung electrons sa kanya. Okay, good. So, in simple terms, yun lang po yung meaning ng conductor and insulator. So, basic. So, dito naman tayo semicon. Okay? So, yung may student na nagsabi kanina ng physics na to control the current. So, purpose niya yun within the electronic circuit. Sa electronic device,
Pero yung definition niya talaga, it is a material between conductors and insulators in its ability to conduct electrical current. Ibig sabihin ng plus, okay, in simple terms, it can conduct electrons but not as good as not as much as conductor can. Ano? So ibig sabihin hindi siya kasing galing ng conductor sa pag-conduct ng electrons. Okay? So pero nagagawa niya din 'yon. Not as good nga lang. So hindi siya pwede sa mga wire natin. So iba ang purpose niya. Sa iba siya ginagamit. So itong semicon na-encounter ko to sa electronics, sa LX namin na subject. So yan, germanium, silicon, carbon. So sila yung kadalasan na ginagamit sa mga electronic circuits. So ibang electrical sa electronics. Okay? So kaya kami ECE, kami EE. Kasi yan, meron pa kayong CPE na parang halo, na related sa electrical, related sa electronics. Yan. I hope malinaw po yun. Ayan. Tapos tayo sa topic number 1. Okay? So, topic number 2 tayo. Ang na-discuss ko pa naman sa kanina class is hanggang lecture 3 pa lang. Tapos sa online namin na isa, hindi pa namin natapos yung lecture 3. Pero dun sa face-to-face, tapos na kami lecture 3. And then, tapos to hanggang pagka nag-face-to-face ulit, kaya to siguro hanggang Delta 1. Pero kung may extra time pa, hanggang model, kaya. Okay. So last year pala, kahit nasa syllabus, ay yung may mga maximum power transfer. Hanggang nodal pala yung So baka mga hanggang nodal na din para hindi kayo sobrang mahirapan. Sobrang dami. Saglit lang na. Okay? Sure, okay. So, charge and current tayo ngayon. Okay? So, ito yung una. Di ba meron tayong the iconic Ohm's law. So, Ohm's law, relationship of the three. The current, voltage, and the resistance. Or voltage, current, resistance, VIR. Okay, so ito yung una. Pag-discuss natin yung electric current. Okay? Ayan. So, dito, sa charge muna tayo. Coulombs, unit po siya ng electric charge. Okay? So, ang symbol naman po ng electric charge ay Q. Okay, so ulit plus. So, magtatanong ako. Ano po ang symbol ng charge? Iba po ang symbol kasi sa unit. Si Morillo. Nandito po ba si Morillo? So, nagtatawag po talaga po online class. Kaya kayo ay, kahit pa kayo papusanat-pusanat or inaantok na dyan, dapat kayo aware pa rin, baka matawag. Si Sapa din, nandyan, Jobert. Po. Okay. So, anong symbol natin sa electric charge? Kung ang unit na ay coulombs, anong symbol? Q po. Okay, very good. So, yung symbol class, yun yung natin sa problem solving. Para hindi yung sobrang haba. Nalagyan natin buong charge, electric charge. So, Q na lang. And then, yung unit naman, iba yun. So, yun yung nasa end ng value. Okay? So, meron tayo dito mga conversions na given. So, take note of this. For each negatively charged electron, so, isang charge ng electron ay equal siya sa 1.02 times 10 raised to negative 19 coulombs. And then, 1 coulomb is equal to 6.24 times 10 raised to 18 electrons. Okay?
So, electron, so E raised to negative 2. Okay? So, ang formula po natin for the current is I is equal to Q over T. Ano? So, with respect to time, ano? Ibig sabihin, ilang quantity ng charge sa sa isang specific time na given. Halimbawa, sa 4 na segundo, ilang charge yung dumaloy. Di ba nadalo yung electrons natin? So, sa specific time na given, ilan yung dumaloy? Ano, or anong quantity ng dumaloy na electrons or yung charge? Ano? So, yun po ay equal sa I or sa current. So, ang magiging unit po natin dito ay coulomb per second. Equal siya sa ampere. Okay? So, ibig sabihin class, ang unit ng current ay ampere. And then, ampere is equal to coulomb per second. Or is yung capital letter C per S. Okay? So, class, take note. Okay? Ating time, dapat laging naka-second yan. Ano, ang unit niyan dapat ay second. So, SI unit tayo lagi. Kung hindi yan second, i-convert nyo yan. Okay? So, laging po yun. Okay, so to review, what is the unit of electric current? Who wants to answer? Unit ng current. Rex. Ampere po. Okay. Ampere. Tama po. Very good. So, huwag malilito sino nga yung tinatanong ko ng dati ng exam? Hindi maalala ang mga units. Si Africa ga nga yun. Sino? Si Andre. Si Africa nga. Hanggang ngayon. Yun, huwag ka kakalimutan na units ha. Kung yung nakuputos ako ng kay Africa. Okay? Hindi ko makakalimutan yun. Pero alam naman niya, kaso yung unit talaga nalilito siya. No? So, tatandaan ang unit. Okay? Memories. Ayan. If the current is constant, charge is transferred at a constant rate. So, pwede din natin gamitin na yung formula in this way. So, Q is equal to IT. Okay? Ito naman, may sinabi siya dito for non-uniform current, the transfer charge will vary with the current changes. So, una na naman to. Una na naman tayo mga baka mag-differentiate kapag ganito, yung I is equal to dq over dt. So, I think dito lang tayo. Stick lang tayo dito sa normal na formula. No. Pagka mga electrical, so yan, may mga differential, dq over dt, yung sa mga capacitance, meron pa. Ayan. Okay. Sample problems na ba? May sample problems na agad si ma'am. So, kailangan yan. So, na-miss na nga natin kahapon yung class. Sayang, dapat laboratory tayo. Hindi tayo makakapag-laboratory. Okay. So, madali lang naman itong sample problem. Okay. So, please read the sample problem number 1 before natin siya sagutan sa sample. Okay? So, who wants to read the problem? Babasahin lang. Wala pang sa number 2 na kayo magsagot. May sukay na din sa akin si Jamante. Iba naman. Nasa na iba? Si Ninya. Ninya Michael. Wala ba siya? Yan, si Africa nandyan pala. Africa. Ma'am, hello po. Rinig po. Okay, nandyan pala si Miss Ninya. So, please read problem number 1. Please read problem number 1 po. Si Ninya, Miss Ninya. Ma'am, ako na po. Audible po ba? What current must flow if 0.24 coulombs is to be transferred in 15 ms?
Okay. So, 15 ms. So, yan po class ay 15 millisecond. Okay? So, kayo po ay mag-join sa Jamboard, pero i-share screen ko din dito. Para kita ng everyone. Ayan, may mga nag-join. Pwede na po kayo mag-Jamboard. So, medyo, hassle tayo mag-online class dahil lang more on sa something po. Alam naman ninyo electrical. Pero, ang maganda naman class, kung mapapansin ninyo, ay Hindi pa pala ninyo hindi ko pa nai-send yung laboratory. Sa laboratory kasi, ang pinagkaiba class, sa physics, ang dami nating experiment. Minsan 4, 5, lalo nung summer hapit dahil 6 weeks lang. So, hapit talaga nun. Unlike now class, so hindi tayo super hapit diyan. And yung ating experiments is isang experiment lang. Kada kada lab report. Magpapadami nga lang diyan is syempre yung paper. And alam na naman nung old students paano yung format yun. And yung um, so gaya nga ng sabi ko sa iba, so hindi ko pa nasasabi, so take this opportunity na. For your laboratory ay 15 ang na-require ko. So hindi ko pa na-update yung sabi ko sa iba, 15 resistors. Kasi kung halimbawa mag-7 kayo na tao, members, per group, para man lang makadalawang resistor kada tao na masusukat 'pag nag-lab. So ni-require ko na 15 para lahat sukat. So take note niyo 'yan, So si Untala, narinig ba? Yung sa lab? Yes po, ma'am. Okay. And yung iba, may isa kasing section na 35 lang sila. Baka babawasan ko yung nila. Baka 10 lang. Dun lang sa mga tigsi 7 per group, yun, mga 15 talaga. Para may palabas na isa. Alin? Aba, may sagot na daw si Untalan. Oo, 16 amperes. Tama. Direct sub lang naman yung number 1. So, lagay natin yung solution. So, correct answer po yun. Lagay na lang natin yung solution dito. Ayan. Okay. So, number 1, 0.24 and 15. So, tama po yung answer niya. So, sample problem number 1. So, Q, yung ating given, 0.24 C. And, anong sunod? Time. Yung time na given is 15 millisecond. So, correct po yung sagot ni Untalan. Kasi direct sub lang to. So, Q, ito pala, I is equal to Q over T. Cute nung Q ko. So, direct na natin to na convert. So, pag milli, so ito, magiging 15 times 10 raised to negative 3 seconds. Okay? So, 0.24 C over 15 times 10 raised to negative 3 seconds. Yan kung makikita nyo class, coulomb over second. Equal niyan class ampere. Kaya po ang unit ng ating current ay ampere. So, pwede nyo i-check sa calculators nyo kung tama, pero tama po yun. Tama po yan, dahil nasolve na namin kanina. So, 16 amperes. Okay? So, the next problem naman, so ako na lang magbabasa since ito naman, madali lang. Okay, so makinig. If current of 15 ampere flows for 4 minutes,
find the quantity of electricity transferred. So, quantity of electricity, so charge. Charge ang hinahanap natin dito. So, proceed tayo dito sa baba. Okay, so number 2, okay, given. Anong given? 15 amperes for minutes. Okay. So, given ang current, 15A. Okay, naririnig pa ba ako? Audible pa? Baka Yes po, hindi ma'am. na. Okay. And then, ang time natin, class, 4 minutes. Ito, ko-convert natin to seconds. Okay, so ang conversion factor natin, okay, so tandaan, dapat tanda pa, ilang segundo or ilang seconds meron sa isang minuto or 1 minute. So, who wants to answer? How many seconds are there in 1 minute? Para ano natin. Okay, sa paden. 60 po, 60 seconds. Okay, good. So, convert lang natin to. So, 4 minutes. So, 1 minute yan. Di ba? 60 seconds. Yan. Nagkamali ng na-excite. Ayan. Okay. So, bali, times lang sa 60. So, 60 times 4, class. So, pakuha-kuha ng mga calculator. Baka naman nandiyan lang. Okay. Nag-echo. May feedback. Pero okay lang yan. So, 240 seconds. Okay? So, ngayon, ang hinahanap ay yung Q. So, pwede natin gamitin. Q is equal to I, T. So, substitute natin. 15 amperes multiplied by 240. So, what is our answer? What's the answer? Si Kapalara naman. 3,600 po. Okay, good. Yan. Okay, so may nag-chat din. So, correct po. 3,600 C. So, wag kakalimutan unit ha. Pag Q, so coulombs po yan. Minsan, ang hinihingi ay electron. So, i-convert nyo lang. I-analyze nyo na lang yung problem. Pag ganon. Okay. So, any questions, clarifications about the current and charges? How about the others? None po. Okay. So, proceed tayo doon sa last topic for today. Share screen ko ulit yung isa. Ayan. Okay. So, we have here the EMF class. So, kung naaalala nyo class, meron tayong tinatawag na MMF doon sa electromagnetism. So, ang tawag doon, magnetomotive force. In this case, nasa electricity tayo, meron tayong EMF or electromotive force. Okay. So, the EMF is also known as the electric pressure or commonly called as the voltage. Okay. Ang unit po nito ay V or volts. Okay? So, pwede din siyang matawag na potential difference. So, pag may nakita kayo sa problem, potential difference, battery, electric pressure, EMF, ibig sabihin, volts po ang unit nun or voltahe, voltage. Okay? So, nag-iiba-iba lang ng terms, pero yun po yan. Huwag po malilito. Okay. So, ano nga po ulit ang unit ng EMF? Who wants to answer? Nandiyan dyan po. Yung hindi pa nakakasagot, para marinig ko naman. Alonzo. Volt po. Okay, very good. Volt or volts or yung capital letter V. Okay. Okay, so dito tayo sa methods to develop an EMF. So dalawa lang naman siya. So yung una class, nakalagay dito combining certain kinds of metals and chemical into a device. So for example, example po niyan battery.
So, na-discuss ko na 'to if I don't know if, naaalala pa po ng old students ko. So, yung sinabi ko po about battery, so in battery, so madami siyang types. Yung sabi nung iba kong mga loko-lokong estudyante, sabi may triple A daw at may double A. Ano, tama naman nga, ano, may double A at may triple A na battery. Pero dito di-discuss natin yung, lithium ion ano, na, yung nasa loob po siya ng battery. So, lithium ion is a chemical. So, nagkakaroon po meron po tayong chemical energy inside that is converted into electrical energy. Kaya po yung battery, nakakapagbigay po siya ng, voltage or voltahe sa mga electronic devices. Ano, so for example, ano ba mga battery operated? So, our laptops, cellphones, flashlights, etc. Ano, so, yun po yung one way na mag-develop ng EMF. Another way naman class na nagge-generate ng voltage ay yung conductors when conductors are rotated near magnets. So, for example niyan, generator. Ano? So, meron siyang rotating part. Ano? And yung rotating part na yun, so doon nagkakaroon ng generation or nung cutting of flux, ano, nagkakaroon ng generation of EMF. Ano, ang common sa mga in layman terms at saka yung common na alam natin kahit hindi kayo electrical engineer or hindi kayo CPE, electronics, something, alam nyo yan na pagka nawawalan ng kuryente, pag nawawalan ng power supply sa inyo, so yung iba diyan, yung may mga medyo may kayamanan, so may mga generator. Mapapasana all na lang tayo na, ay sana all may generator, dire-diretso ang supply ng kuryente. So yun po yun, ano, so yung generator, it can develop an EMF or no, yung voltahe source natin. Okay? Yan, dito naman tayo sa resistance and resistivity. Okay. Fundamental, ito yung sinabi ko. One of the fundamental relationships of circuit theory is that between voltage, current, and resistance. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, class. Wag niyong kakalimutan. Ano? The Ohm's Law. Yan. Ang Ohm's Law, under niyan ang voltage, current, and resistance. Ano? So, sino naka-discover kay resistance? Yan, si George Simon Ohm. Ano, hindi naman halata sa kanyang apelyido. Ano, ang unit po kasi ng resistance is ohm. Ano, galing po sa apelyido ni George Simon Ohm. Okay. So, saan nakadepende ang resistance of a material? Ano? Oh, okay. So, ba't dito agad, ano? So, dun muna pala tayo sa definition ng resistance. Okay. Okay. Okay, so wala siya ditong nakalagay na definite definition. Ano, so ako na lang magbibigay. Resistance, it's like yung pumipigil sa pagdaloy ng electrons. Ano, parang may mga nagre-resist or naghihinder sa pagdaloy ng freely ng electrons. Okay? So, meron siyang pinagdedependehan, ano, yung resistance natin. Ano, hindi naman kasi porket kagaya ng conductor na it flows freely. Yes, it flows freely compared sa ibang materials, pero hindi naman laging ganon. So, meron laging bumabalakid. Ano, may mga pumipigil, gaya nito, ng resistance. Ano, hindi na mawawala yan. Laging may ganyan. Kaya hindi natin magawang 100% talaga, totally, yung efficiency natin sa generation. Ano? So, saan nakadepende yan? Okay? Type ng material. Kung siya ba ay copper, aluminum, tungsten, kung ano man yan, nichrome, iron, etc. Ano? Yung pwedeng mag-conduct. Nakadepende dyan. Gaano kahaba yung conductor or the length of the conductor and the cross-sectional area and the temperature. Okay? So, sa next part pa yung temperature effects.
Ano. So, dito muna tayo sa tatlo. Dito sa tatlong una. Okay? So, ang cross-sectional area naman, class, pwede siyang maging square, rectangle, ano. So, meron kasi tayong ibang wire na flat wires, ano. So, ginagamit yan sa mga iba, ano. Pero, commonly used is yung bilog, ano. Kahit dyan sa mga nasa nakapaligid sa inyo, yung mga pangsaksak, charger, etc. Kadalasan, bilog. Ano, kaya po ang formulas natin dyan, so sa next slide, nasaan na? Yan. Ano, nasaan na yan? Wala pa pala dito yung sa formulas ng area. So, dito muna tayo sa formula ng resistance mismo. So, that is rho L over A. So, yung rho class, yung parang P na yon, okay? So, makinig. Hindi po siya yung letter P ha. Siya po ay Greek letter rho. So, kaya makita nyo, soft yung kanyang pagka-P. Pero hindi siya yung totoong P. Ano, mukha lang siyang P. Okay? So, yung rho, resistivity or specific resistance. Yung resistivity plus, nag-iiba po siya ng value kada material. So, ibig sabihin, class, yung value ng resistivity ng copper, aluminum, tungsten, silver, etc., magkakaiba po sila ng value. So, kailangan sa ulo nyo yan. Ano? So, sa exam, hindi ko bibigyan ng value ng resistivity unless stated sa problem. Okay po? So, given naman po lahat dito sa ating lecture, yung values. Ano? So, yung common naman yung mga mapapalabas dyan. So, kailangan sa ulo nyo ng copper at aluminum. Ano? Yun lagi, most common talaga yung dalawang yon. Okay? So, yung L is length or yung haba, and yung area is cross-sectional area, and yung ating unit is ohm. Or yung symbol na ito, yung Greek letter na symbol na nandito sa inyong screen. So, pwede pong yan. Or yung word na ohm. Okay? Okay. So, tuloy natin. Yan. Ang resistivity class, ang unit po niya is maalin po sa ohm meter or ohm cm per feet. Yung cm po class, okay, so makinig. Yung cm dito, naka-capital letter, di ba? Yan po ay circular mil. Ano? Hindi po siya centimeter. Yung centimeter po kasi class, yun ay small letter. Hindi siya nakakapitalize. So, maliit na letter lang. So, itong cm, wag malilito ha. Yung cm, circular mil po yan. So, madidiscuss naman natin yan. Baka na-info overload na kayo. Medyo madami-dami po ito. Ano? So, ito yung sinasabi ko, class. Since, madalas nga, pabilog po yung ating wire, yung cross-sectional area niya. So, ang formula po natin ng area is pi r squared or pi d squared over 4. Okay? So, maalin lang po dyan. Yan. Pag d is diameter, so class, sa mga problems, so take note, sa mga problems po, madalas po yung diameter ang given. Ano, so, yung pi d squared over 4 na po yung gamitin nyo. And sa totoong buhay, talagang diameter naman talagang ginagamit. Ano? Ayan. So, ito naman yung mga possible units natin or yung common units for cross-sectional area. Square meter, ibig sabihin yung meter raised to 2 or meter square. Or ito, yung sinasabi kong circular mil, square feet. Yan. Yan po yung sadyang units dapat nila. Pag hindi po yan, magko-convert kayo dyan. Ano? Okay? So, ano yung circular mil? Okay? So, yan, yung cm na yan. Ano? Yung malaking cm. Okay, so tatandaan na, pag maliit na cm, centimeter lang yon. So, baka kasi malito. Pag malaking cm, circular mil. So, sa problem set nyo po, class, okay, so, note nyo po to, sa units, dahil diba, englet tayo. Engineering lettering, all caps dapat. Pero sa units class, wag nyo pong susundin na all caps lahat. Since, kagaya po nito, ang capitalized letters po of CM ay circular mil.
And yung maliit naman po, 4 centimeter. So, baka po magkalituhan tayo dyan. Ano? Okay? So, to review, tatawag po ulit ako para lang hindi malito. Baka kayo ay malito. Andito po ba si Songko? Jonel Ian Songko? Hello po, ma'am. Okay. So, ano nga po ang meaning po nung ano, circular, ay yes, nasabi ko na tuloy. Okay. So, pag po, unit po ng circular mill. Ano pong symbol niya pala? Symbol. Kasi ang circular mill ay unit na. Ano pong symbol natin for circular mill? Capital CM po. Pares pong all caps. Okay, very good. How about centimeter? Small letter po, CM. Okay. Okay, very good. So, kaya ko po pinaulit yan. Baka po kasi magkalituhan kayo dyan sa unit. Ano? So, baka ang given sa length ay naka 100 centimeter. Tapos baka akala nyo ay circular million or something. Ano? So, ingat-ingat lang sa ano. Okay. So, dito tayo ngayon sa circular mill. Standard unit of measurement of a round wire cross-sectional area. Ano? So, specific unit po siya for round wires. Okay? So, ang diameter po natin dito ay 1 mil. So, ang area po natin, so kung napapansin nyo class, ang kaibahan niya, yung normal po natin na formula for area is pi d squared over 4 if ang given po ay diameter. Kaiba po siya sa circular mill. Kung nakikita nyo, as you can see, ang area niya, if diameter ang given is d squared. Okay? So, unlike po sa ibang units. Okay? So, pag iba yung unit, yung mga normal na unit natin, yung metric, yung meter, centimeter, feet, pi d squared over 4, pagka dito lang po tayo may exception, dito sa circular mill, d squared po ang gagamitin nating formula for cross-sectional area. Okay? So, dito naman tayo sa square mill, unit of cross-sectional area, whose sides are equal to 1 mil. Okay? So, ito, ang ibig sabihin naman nito ay square, yung shape nung yung cross-sectional area dito. Naka-square siya kung as you can see dun sa illustration. Ano? So, ibang shape naman to, yung square mill natin. Okay? So, yung ibig sabihin, yung sides niya is equal to 1 mil. Okay? So, dito kasi sa circular mill, pwede siyang d squared or pi r squared. Unlike dito sa square mill, so s squared lang siya. Side kasi yung 1 mil niya. Okay, so nagkakaintindihan po ba doon? Clear? Okay, naririnig pa naman ba? Hindi naman nawawala. Okay. So, thank you so much. Ayan, nasa na tayo? Iaano ko na lang sa inyo yung kompletong, saan ba? Medyo ayan, dito tayo. Yan, eto, dito tayo sa conversion. Focus tayo dito sa conversion, okay? So, meron tayong conversion factors for this one. Kasi may mga given na naka-cm or naka-mils. So, magko-convert at magko-convert talaga kayo dyan sa ayaw at sa gusto nyo. Ano? So, yung mga basic na conversion factors, alalahanin nyo na. Ano? Para hindi mahirapan pagka sa exam. Kailangan sa ulo na yun eh. So, ililista ko naman yung mga most common. Ano? So, itong conversion, so, alalahanin na din. Yan. Minsan kasi, given na yung area, so, kailangan mo na lang siyang i-convert para makuha nyo yung answer. So, dito naman, class, pansin ko dito sa mga problem sa resistance, if hindi natin lalaliman yung kagaya nung sa mga pang-electrical. So, more on maraming conversion siya.
And then, direct substitution naman, yung mga problems. Maliban na lang pagka yung may mga relationship problems na minsan may given na volume or area, um, hindi na naman siguro magbibigay ng ganun. Depende, depende sa, um, ano kaya, wala kasi kayong quiz, napansin nyo ba? Hindi ko kasi magi-gauge kung saan kayo nahirapan pag walang quiz. Saka ko na yung pag-isipan, basta i-absorb nyo muna to. So, dito muna tayo focus. Yan, meron ditong, gamit na gamit namin to sa electrical, yung mga ganyan, mga relationship, yung voltage at saka sa area, yung derive. Okay. So, ito class, so meron tayo ditong table. So, mahalaga po ito. Sa ulahin nyo ng copper at aluminum ha. Ito yung naka-ohm meter. Ito yung resistivity class ha. Ito yung naka-ohm meter na unit. And then sa kabila naman po yung naka-ohm cm per feet. So sa ulahin na po ang copper at aluminum. Okay? Ayan. So meron pa dito yung absolute zero resistance temperature. Ito sa third column from the left. Tsaka itong alpha at 20 degrees sa rightmost column. So, yan po ay gamit naman dun sa temperature effects to the resistance. So, next topic pa naman yon. So, nandito po lahat yung mahalagang values. So, magre-review po kayo dito ha. Ayan. Medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Ayan. Sample problem na. Pag natapos natin sample problem, okay, so rest na muna, hanggang dyan lang din naman yung sa iba. So, mas gusto ko kasi is sa face-to-face talaga tayo makapag mas ma-discuss natin in face-to-face classes if may time pa, time permits. Pero pipilitin ko yan, makapag-discuss tayo ng face-to-face. Okay, so please read the problem first para tayo makapag-proceed. Sino to? Hanep na yan. Talaga nga naman si Nara, hindi nagbabago eh. Si Nara. Okay, so i-welcome po natin lahat si Naral. Sa wakas po, nakarating na siya. Okay, so palakpakan po ng lahat. Ano na naman, Naral? Saan ka na naman ang galing? Wala ka na may dahilan sa akin, ha? Tayo online class na. Kung kailan last sample problems na, paano ba yan? Wag kang mag-out, ha? Sino ga? Opo. Ay, Diyos mio, Marimar. Sino ga? Bakit? Kilala mo? Ganon? Estudyante mo? Siya, nandidini po ang Sir Jomel. Please welcome our guest. Nandito po ang Sir Jomel sa likod ko. Nag-online class din. Si Di Mapasok. Sino? Si Di Mapasok nga. Tawagin daw kita Di Mapasok. Wait lang. Ay, sino gang kapatid mo? Kabatch namin? Kapatid mo? Kabatch ng Sir Jomel. Hindi ko maalala yun. Naging kaklase ko ba yun? Naging kaklase ba natin? Hindi. AME. Yung, siya. Kala ko EE din. ME pala. Sige, sa number 2 na si Di Mapasok. Si Naral muna at i-welcome natin. Nasaan na si Naral? Baka mamay mag-out pa. Nandyan pa ba? Hindi ko po alam yan, ma'am. Anong hindi mo alam? Hindi mo ba alam na may klase? Hindi ko po alam yung kung paano sagutan.
Hindi pa nga. I-discuss pa nga natin. Pero naibigay ko na ang formulas and everything. Kaso, nasaan ka ba? Anong nangyari? Ba't wala ka? Kagising lang po. Okay, so, palakpakan nyo ulit. Palakpakan nyo ulit. Class. React ulit ang palakpak. At least ha, honest naman si Naral. Kaysa naman magdadahilan pa nga naman. At least honest si Naral. Yan naman ang gusto ko kay Naral eh. Hahabol ikaw ha. Sa bagay, ano namang si Naral matalino naman to kaya ata hindi napasok sa klase. Uy, Naral, diyan ka pa. Ayos ka Opo. lang. Ayos ka lang. Ayos ka lang. Ako na binibiro lang kita. Ako na may kilala mo na. Opo. Talaga. Uy, napapatawa na naman sa iyo, Naral eh. Paikwento ko lang sa inyo, class. Si Naral lagi ko ding hinahanap. Kaya rin nakilala ko na. Dahil lagi kong hinahanap sa klase. Pero tuwa naman ako, highest rin nung nag-midterm kami. Di, pasado kahit pa chill-chill lang siya. Sa laking bagay naman pagka pasado agad ng midterms, yun, midterms at finals lang daw napasok sabi ng talan. Hindi naman ata. Hindi naman. Nalilate lang. Pero hindi. May times naman na hindi nalilate. Pero ayos naman. Sabi sa inyo, class, basta kayo naman baka naman gayanin nyo si Naral. Naku, wag naman. Iba ata ang utak niyan. Dahil yan kahit nalilate highs pa rin Believe din naman ako din sa batang are. Siya may sasabihin ka, may tips ka sa mga kaklase mo, Naral. Well, magsagot na lang po tayo. Kaya po. Okay. So, ako naman natuwa lang at kahit pala online class, kala ko na may dahil ng face-to-face Yaman na, ako na may masasanay din, Basta laging napasok ha. Di na po ako malilate. Sorry po. Hindi, okay lang. Okay lang yan. Alam ko namang kahit nalilate ka mataas ka pa rin. Magaling na bata rin. Matalino. Okay. So, ayan. Pakibasa na po muna. Si di mapasok naman. Request ng Sir Jomel. Okay. So, good. Lipat po ulit tayo dito sa anong tawag dito? Jamboard. Okay. So, share screen ko din. Ayan. So, check natin. Parang hindi na siya. Try ko, Bayan na lang natin yung kulay para kita. Okay. So, dito naman tayo sa resistance. Okay. So, para ma-review, kung hindi narinig yung kanina, ang formula po natin is R is equal to rho L over A. Ari naman ay na-discuss na natin nung physics naral. Kaya alam kong ari tanda mo pa. Okay? So, ang given natin kanina na binasa po ni Mr. De Pasok ay copper daw siya. So, copper wire. Asa na? Nawala na. Ayan. So, pag copper po, so ang ating resistivity, so pang copper ay 1.72 times 10 raised to negative 8. Ang unit natin ay ohm meter. Ito po. And sabi dito, ang diameter daw ay 1.63 millimeter.
So, D is equal to 1.63 mm. Okay? And then, ang area, may given bang area? Diameter nga palang given. Naliligaw na. Okay, so length. Yun, may given na length. So, direct substitution to. Madali lang. 75 meters. Okay? So, may sagot daw si Untalan. Anong sagot mo, Untalan? May nakuha ka? Check natin kung tama. Ano po, 2.086 times 10 raised to negative 6 m squared po. Check natin ha. Pero tanda ko iba ang sagot dito. Parang di ko din maalala. Parang 3 point something. Check natin. So, kung meron na siyang given na diameter, so metric naman yung ating so madali na to. Kunin na natin yung area. So, bago pala yung area, convert natin to sa meters. So, paano? Millimeter, yung kagaya ulit ng kanina. So, itong 1.63 times lang natin sa 10 raised to negative 3. Yan. So, ito na po yung ating diameter. Kung idadiretso natin, so R is equal to 1.72 times 10 raised to negative 8 ohm meter multiplied by the length, 75 meters. Yan, over. So, dito natin lagay, hindi na kasya. Pero over yun ha, sa baba yun. So, pi 1.63 times 10 raised to negative 3 squared over 4. So, kung nahirapan kayo or sa calculator nyo mahirap, pwede unahin nyo muna yung numerator. Pag na-times nyo na sa 75 itong row, and then saka nyo i-divide dito sa makukuha nyo sagot dito sa area. Tapos, wag mo na kayo mag-round off. Sa final answer ang round off. Okay? So, what is the answer? Direct sub pa lang po ito. So, who wants to answer? Or nagsasagot pa? Hello, kamusta? Nag-aano na ba? Nagsasagot na ba? Hello? Sino bang kausap ninyo? Pinapa-check ko din kasi sa iba para ma-compare. Hindi naman pwedeng si Untalan lang lagi ang magsasagot, diga. Oy, sinong compare kayo para malaman natin kung pare-pares ba kayo ng sagot. Okay, so tatawag ako para check natin. Baka naman hindi nagsasagot ang mga are. Check natin Si Africa Guy natawag ko na. O si Declaro yung natawag ko kanina. Ako talaga nalilito pa rin ako sa inyong dalawa hanggang ngayon. Saan? Si Africa, nandyan? Yes po. Ayun. Okay, so, na-try mo po sa calculator. Ayun, nandyan daw. Ano pong answer? Wala yung sa egal ko yung... Ha?
ko kasi kayo ay mag-try din kayo sa inyong mga calculator para kayo ay matuto. So may nag-raise pala. Sino 'yun? Eureka? Miss Eureka, may answer ka? 0.6182 ohms po. Ayun. Ayan, tanda ko nga. Ano, R is equal to 0.6? 182 po. 182. Tama? Yan, tama rinig ko. So, ito po yung sagot, if I'm not mistaken. Kasi ang dire-diretso nito ay 61819, kaya naging 6182. So, check nyo ulit. Baka may mali kayong pindot, untalan. Aprek ka, bakit? Nasa na cycle mo? Ang iyong calculator. Ma'am, naiiwan ko sa dorm. Nasa San Pablo pa ako. Ganon. O nga pala, pag online class kayo Mio Marimar. Pero pag class, okay, so remind ko lang ha, pagka face-to-face tayo, dala lagi ha. Yan ang ating buhay nyo yan, engineering students. Okay, so very good. So please try again dun sa ibang nag-try and iba yung lumabas. So baka sa pagkaka-type lang yan sa calculator. So next sample problem, 3 lang naman ito. So ito yung padalawa. Nasaan na? Teka lang ha. Share screen ko ulit. Are. Ayan. Okay. So please read. Who wants to read the second problem? Hello, nasa na kayo? Uy, konting tiis na lang. Konting iri na. Konting iri na lang pala. Napatawa ko lang kayo eh. Kayo naman ay hindi na ata nakikinig diyan. Nasa na? Okay, so kayo-kayo na lang ulit eh. Okay. Si Miss La Puebla, please read number 2. Calculate the resistance of the following conductor at 20 degrees Celsius. A material, copper with length at 1,000 feet and area of 3,200 circular miles. B material. Aluminum with length 4 miles and diameter of 162 meters. Okay. So, ang madali lang kasi yung letter A. So, proceed tayo dito sa letter B. Medyo tricky to. Hindi naman tricky, pero madami nalilito dahil sa mga conversion. Dahil nitong meals. Naka-meals kasi to. So, yung iba, since magsi-6 na, so, itutuloy natin next meeting. Or ipapa-assignment ko since dapat kasi may isa pa tayong meeting na laboratory kaso nga holiday. So, ipapa-assignment ko yun sa inyo para mabilis natin ma-discuss next week. Okay? So, sample problem number 2, letter B, last na. Okay? Last na for today. Aluminum with length of 4 miles. So, length is 4 miles and diameter 162 mils. Yan. And ang ating row, so, ang sabi dito, ang material daw ay aluminum. So, pag aluminum class, so ito, 2.83 times 10 raised to negative 8 ohm meter. Pag naman yung isa, di ba dalawa tayong unit pag dito sa row, yung resistivity ay 17 ohm cm per feet. Ayan. Okay, so konti na lang. Last na to. Okay? Okay. So, ito class, para sa akin,
feet na kung convert natin to sa feet. Meron kasi itong conversion factor. If I'm not mistaken, ay nasaan ba yun? Yung 5 to 80, 5,280. Check ko nga. Saan ba yun? Check ko lang ha. Sinong may alam nun, yung conversion factor na yun, yung 5,280. Konting tiis na lang. Lagi ang ating schedule, 5, ay laging pahapon. Ang lab natin pag Monday, 4 to 7. Tapos pag Tuesday, 4 to 7 tayo ulit. Ano, ay mga gustong-gusto nang umuwi nung iba. Pagka ano. So, tiis-tiis lang. No? So, ito, 5 to 80 feet is equal to 1 mile. Ayan. Okay? So, kung ang gagamitin natin ay ito, yung ohm-cm per feet. So, gamitin natin tong conversion factor na ito para diretso. Kaysa magamit pa tayo ng mga 1 inch is equal to 2.54 cm, mga ganyan pa. So, 12 inch is equal to 1 feet. Yan, mga ganyan. So, ito na lang gamitin natin para hindi na tayo mag-isa-isa. Okay? So, okay. Continue natin. 4 miles times 5 to 80 feet over 1 mile. 1 mile yan ha. I-erase ko na nga. Okay. Okay. So, 5 to 80 multiplied by 4. Okay. So, paki-calcu. Manggigising tayo. Baka yung iba dyan ay wala na. Si Deleus, Lopez, Lumalang, Kilaw, Año Nuevo, Briones, Beltran. Hello, gising pa ba? Gising ka po. Ayun. Okay. So, Briones. Ayun, may nagsagot pala. Si Lopez. 21,120 feet. Yun lang din po. Okay. 21,120 feet. So, na-convert na natin ngayon. Ito na lang problema natin, yung diameter class. So, naka-mils siya. Pag mils, so ano bang sabi doon sa ating problem? Circular, ano ba siya? Following. So, wala namang sinabi. So, assume natin na ito ay yung sa circular mills. Okay? So, pag circular mills, so tatandaan class, diba? Sabi ko kanina, yung sa circular, A natin is equal to D squared. Okay? So, ibig sabihin, E squared lang natin tong 162. And then, yun na. So, madali lang. Makukuha na natin yung resistance. So, R ulit is equal to rho L over A. And then, equal siya sa, ang gagamitin na natin ay itong ohm-cm per feet para makakancel. Okay? So, I will show you the cancellation of units. So, 17 ohm cm per feet multiplied by, ano napindot ko? Multiplied by the length, yung kinonvert natin. So, 21,120. 21,120 feet over, so D squared tayo, dahil diga circular mills, over 162 mills. Ayan. So, wag malilito ha. So, R is equal to, so what is the answer? So, ito, pakita natin yung cancellation. So, cancel na to. And then, ito. Dahil ito, mil squared. So, di ba magiging cm yan pagka sa area. So, cancel na din yan. Ang matitira lang class is ohm. So, dapat yun lang talaga matira since ang hinahanap natin ay resistance. Okay? So, paki-input po sa calculator. So, what is our resistance? Resistance for this one. Ay, hindi nyo naman sinasabi, hindi pala nakashare. Di, nakakakita lang pala yung mga naka-join. Mio Marimar. Mahalatang hindi na nakikinig ang iba. Wala nagsasabi
For decimal places po tayo, ang answer po ay at mayroon akong nakitang tama. Kulang lang ng decimal place. So, check din natin. Tama ba? 17. Okay. So, very good. So, chinek ko. 13.6808 ohms. So, don't forget the unit ohms. Okay? So, ganyan lang po pag iba yung ating pag yung OMCM per feet naman po yung ating gagamitin. Kailangan lang natin i-convert sa right units para makapag-cancel tayo. So, magawa natin yung cancellation and matira yung dapat matirang unit. Okay po? Okay. So, hanggang dyan na lang po muna. And i-upload ko po lahat ng lectures and modules sa GCR for your references. Pero bago ang lahat pala, review muna natin kahit yung units man lang, para alam ko may natatak sa inyo. So, what is the unit of voltage, current, and resistance? So, who wants to answer? Yung hindi ko pa natatawag, hindi ko pa naririnig ang boses, marinig naman. Dranreb, Patrick. Nasaan siya? Mawala na. Porque patapos na. Nasaan na kayo? Kalingasan dyan, Eric. Ma'am, ano po yung tanong? Ayan, ang sinasabi. Para lang ma-check ko kung yung understanding. So, what is the unit for voltage, current, and resistance? Unit po. Units lang. Napakasimple. The voltage po ay V. Sa resistance po ay ohms. Ano po yung isa? Current or current. Current. Ang current po ay ampere. Okay. Ayun. At least, meron namang naalala kahit paano. So, alam ko naman intindi ko naman pagka online class, kayo ay distracted, kung ano ginagawa nyo. Syempre, kasi hindi tayo kakaharap. Okay? So, magpapasa ng lahat, ha? Kasi, isa man lang na hindi nyo may pasa, tapos, yung hindi abot yung grade, so INC yan. May incomplete. Nga pala, remind ko na lang din kayo for laboratory, yung resistors. Bibili kayo by group. Pagka okay na yung groupings nyo. So kayo nang bahala sa groupings nyo. Isa pa, meron ba kayong vacant na yung lahat makaka-attend? Oo, ganun ulit. Ganun kasi ulit ang nila, DRE fundamentals of EE. Kaya nga, parang nila, parang yung diniscuss natin ng physics, ganyan ulit. Okay, so Sir Jomel po yun. So, nandito. Okay, so mabalik tayo. Meron po ba kayong vacant? Yung lahat kayo vacant para makapag-makeup class tayo. Kasi gaya ngayon, 3 hours na nawala sa inyo, di huli na kayo sa lab. Since magla-lab na po kami sa ibang section this week. Okay? So, kailangan po ma-organize natin yun. So, untalan, dyan pa? Yes po. Okay, so na lang, survey. Opo. Survey mo Tatanong ko sila. na lang din po sa kanila. Yes po. Para makapag-makeup class tayo. Laboratory, sayang naman. Okay, so any questions, clarifications? Meron? Sa rules, syllabus, etc. Uy, meron na wala? Wala na? Ilalagay ko na din pala dito. Nakalimutan kong ilagay class. Paano mag-compute ng percentage sa grade? If curious kayo. Yung iba kasi nagtatanong eh. 'Di ba 60% or 60 points ang passing natin sa 100?
So, ito po yung formula. Raw score over total times 62.5 plus 37.5. Yan. Yan po yung percentage. Pag inano nyo po yan, halimbawa, ang raw score nyo is 60. Basta, i-try nyo na lang. So, inilagay ko lang dyan if curious kayo. So, ganyan po yung computation natin. Okay? So, I hope everyone learned something today. And na-refresh yung mga natutunan noon. Kung hindi man natutunan noon, sana po natutunan na ngayon at matututunan pa. Yung sa mga sumunod. And see you next meeting. And yung mga pinagagawa ko po sa class rep, so pasuyo na lang po. And ayun. Any violent reaction? Meron ba? Wala naman. Puro puso si Untalanit. Tapos na sa wakas ng klase. Uwi na sa or gusto nang patayin ang laptop. ML na, ML. Okay. Yung pala nag-ML naman habang nagkaklase. Alam ko na naman yan. Kaya namiintindi ko. Alam kong ganyan talaga pag online class. So, kailangan lang talaga bumawi kayo sa aral. No? Okay. So, kung wala nang tanong, so, kay Untala na lang. Kung may tanong at nahihiya dito sabihin, kay Untala na lang. And siya na lang masasabi po sa akin. So, goodbye. And class dismissed.